Thank you. Muli ay magandang gabi sa bawat isa. Tunay nga na isang malaking karangalan na muling makasama kayo sa gabing ito sa ating panambahan. At nagagalak ako dahil binibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na makapagbahagi ng kanyang salita. Bigla akong kinabahan. Ba't kaya? Our theme para sa buwan na ito ay God's Great Love. Ayan po. Yan po yung ating pag-uusapan. So buong May ay every speaker ipapaliwanag, ituturo sa atin yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Sino pong nakakaalam ng tinatawag na stationery paper? Nung kabataan namin, ginagamit ito para magsulat ng aming love letter. Ibibigay namin ito sa aming mga crush. Iba-iba yung amoy nun, may mga scent yun. May nakakaalam? Ayun, meron. Alam niyo pa po yun? Stationery paper, no? Iba't ibang scent, lavender scent, at kung ano-ano pang mabango. No? Wala lang siyempreng bagoong scent doon. Ang pangit naman, no? Love letter, tapos amoy bagoong, no? Yeah. Nung kabataan namin, uso din sa amin yung tinatawag na evangeligaw at Bible study, no? So, uso din sa amin yon. At ang isang nakakatuwa doon, sa aming pagsusulat, kino-quote lang namin yung verse. Halimbawa, ibibigay lang namin yung Bible verse na, halimbawa, 1 John chapter 4, verse 17 to 19. No? Susulat kami, and then sasabihin namin doon sa aming susulatan yung verse na yun. And then bahala na siya maghanap doon sa Bible kung ano yung verse na yun. No? May isang fellow youth namin na nagtanong sa akin. Sabi niya, kapatid, ano ba magandang verse? Kasi sabi niya, may gusto akong ligawan, pero wala akong Bible verse na makitang maganda. Ito yung binigay ko sa kanya. 1 John, chapter 4, verse 17 to 19. Sabi diyan, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because love has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Ganda ng verse, no? So kung halimbawang may paparinggan kayo ng inyong damdamin, no, pwede nyo itong i-quote. No? Actually, ito yung aming verse nung ikasal kami nung aking may bahay. No? This is how love made complete among us. Ang problema ng sinulat niya na, nakalimutan niya yung first, naging John chapter 40, naging John 4, verse 17 to 19. Nawala yung first. No? Nababasa niyo na ba sa screen? Nung tiningnan nung liligawan niya, sabi diyan, I have no husband, she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. So, be careful kung magko-quote kayo ng verse, dapat kumpleto. Yung ibinigay ko sa kanya, 1 John, napakaganda. Pero nung kinote niya na, nakalimutan niya isulat yung first, no? Yung 1 John. So, God's great love. We are here tonight not to talk about and not to teach you how to make ligaw. Hindi ako magtuturo kung paano kayo manligaw.
kung paano kayo poporma sa mga kababaihan o yung mga babae. By the way, sino na ba nanliligaw ngayon? So, pag-uusapan natin kung paano ipinadama ng ating Panginoong Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Kung paano niya ipinakita, i-demonstrate ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Our text for tonight is found Psalms 103, verse 1 up to verse 22. Pero babasahin natin yung verse 8 up to 13. Sabi dito, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities." Verse 11, "For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him." That's God's great love. Bago tayo magpatuloy, hinihiling kong bawat isa, iyuko po natin ang ating mga ulo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, tunay nga na maraming salamat sa muling pagkakataon na kami inyong tipunin sa gabing ito. Salamat sa iyong mga anak na iyong dinako sa lugar na ito upang magkasama-sama kami, Panginoon, purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Hari nawa, banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po nawa ang aming puso't isipan, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong layunin sa gabing ito. Maunawaan din namin kung gaano kadakila ang pag-ibig na ipinamalas mo para sa amin, O Diyos. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Ipadaman po ninyo ang inyong presensya sa amin sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. God's great love, understanding God's great love for us, no? Tinitingnan natin na para bagang yung God's idea of love, no, na magkaiba yung Diyos sa Old Testament at ang Diyos naman sa New Testament. Pag binasa niyo ang Old Testament, para makikita ninyo na ang Diyos ay napakatapang. He is a fearsome God, while yung Diyos sa New Testament ay napakabait. Mga minamahal, wag po kayong malito. Iisa lang ang Diyos, kumikilos sa tatlong persona. From Old Testament to New Testament, iisa lang po yung Diyos na binabanggit doon. Ang Diyos sa Old Testament, nag-establish ng kanyang pamamaraan, while sa New Testament, inihayag naman niya yung kanyang in-establish na pamamaraan. Tinitingnan minsan ng mundo yung God's idea of love versus the world's idea of love. God's love for us goes beyond human comprehension. Kung minsan hindi natin maisip na bakit tayo minahal ng Panginoon. Ano bang meron sa atin? Bakit ganito na lang siya nagsusumikap na makapanumbalik tayo sa Kanya? Na kahit yung Kanyang anak ay ibinigay niya para sa atin, para lang muling makapanumbalik tayo, magkaroon tayo ng muling relasyon para sa Kanya. Minsan tinitingnan natin, ano bang meron sa atin? Ganun ba tayo kagaling? Ganun ba tayo ka-deserving sa pag-ibig na yon? Sabi ng Biblia, God demonstrates His own love for us in this way. While we were still sinners, Christ died for us. Ipinapaliwanag ni Apostle Pablo dito sa chapter 5 kung paano yung kasalanan ay pumasok at ang kamatayan pumasok din sa magitan ng kasalanan. Sa kabilang banda kung paanong pumasok naman ang kaligtasan sa magitan ng pag-ibig ng Diyos. Well, maaaring magbigay tayo ng buhay
doon sa mga minamahal natin. For example, yung mga parents natin, handa silang ibigay yung kanilang buhay para sa atin dahil minamahal nila tayo. Or tayo bilang kaibigan, pwede nating ibigay ang ating buhay, minamahal natin yung ating kaibigan na yun dahil mabuti siyang kaibigan para sa atin. Pero walang magbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang kaaway. May nabalitaan na ba tayo nun? Isinakripisyo niya yung kanyang buhay para sa kanyang kaaway. Marahil wala pa, no? Pero ang Panginoong Diyos, sabi niya dito, He demonstrates His love, His own love for us in this. While we were still sinners, ibig sabihin, habang makasalanan, pag tinignan natin yung mga synonyms ng kasalanan, ibig sabihin, kalaban tayo ng Diyos, malayo tayo sa Diyos. Wala sa isip natin ang Panginoong Diyos. Hindi talaga siya ang priority natin sa buhay. The world's idea of love, pakabig siya. It's more on taking and receiving. No? Yung idea ng mundo sa pag-ibig. Na para bagang pag sinigawan mo siya, sinisigawan mo ko, hindi mo ko love. Inuutusan mo ako hindi mo ako love. No? Sino mga gumagawa ng gawaing bahay dito? Tumutulong. No? 2 weeks from now, isa-celebrate na naman natin yung Mother's Day. Pipicture na naman tayo kasama ng ating mga magulang. Mahal na mahal natin yung ating nanay. Ang dami nating mga adjectives na sasabihin natin sa ating post, pero hindi naman natin sila tinutulungan. Baka sinisigawan pa tayo, laban mo yung gamit mo. Yung damit mo, pag-iwaiwalay mo. No? Mga minamahal, love is God's attribute. Pag sinabi nating attribute, ito yung kanyang essence, kakanyahan, diwa, or nature. Pag sinabi nating nature, kalikasan, ito yung kanyang kaanyuhan. Talagang siya to. No? Noon, nung buhay pa yung aming aso, yung aming husky, malaki siya, inilalakad ko siya sa aming lugar doon sa Montalban. Sabi nung mama, nangangagat ba yan? Nakakatakot yung aso mo kasi magkaiba yung kulay ng mata. Nakakatakot yung aso mo. Baka agatin ako niyan, ipapabarangay kita. Sabi ko sa kanya, Sir, pag kayo kinagat ka ng aso ko, huwag mo ko pabarangay. Kasi nature ng aso namin yan, kako sa kanya. Pero pag sinuntok ka o sinaktan ka ng aso ko, sinipa ka ng aso ko, o sinampal ka ng aso ko, ipabarangay mo ko kasi hindi niya nature yan. Pero pag kinagat ka, nature niya yan, huwag mo ko pabarangay. But of course, it's a joke, no? Hindi ko naman nahayaan, nakagat din siya ng aso ko. At hindi naman nangangagat din yung aming husky. So sad, wala na siya. No? Nature ng Panginoong Diyos. God's attribute. God is love, but it's wrong to say that love is God. Hindi love ang Diyos. No? Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang pag-ibig, hindi natin siya pwedeng gawing Diyos. God is love, but love is not God. God's attribute. And love is God's expression of His character. Kung paano ang Diyos kumikilos, kung paano siya nagbibigay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa atin, that is His character. Napaka-importante ng character. Dinidevelop ng Diyos ang ating character. Kaya binigyan niya tayo ng salita niya, ng Biblia. Ano nga sabi natin last month? Ano yung meaning ng Bible? Sino nakakaalala? Basic instruction before leaving earth. Di po ba? Sino nakakaalala nun? May gift kayo next year. So, this is how we know what love is.
Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Tayo din naman, bilang pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos, kailangan din natin ibigay din ang ating buhay sa ating kapwa. Ang bawat isa sa atin is the exact representation of God. Kawangis natin ang Panginoong Diyos. Kaya siguro, baka maaring may mga hindi confident sa itsura nyo, hindi kayo confident sa inyong pangangatawan, minamahal, you are the exact representation of God. Dahil nilikha ka ng Diyos according to His own image. Amen? Amen. No? Last February, diniscuss ni Pastor Sep sa atin kung ano ba yung pag-ibig. Napag-aralan natin doon that love is not only a feeling. Hindi lamang siya damdamin, no? Na parang, gusto ko yung buhok mo ang haba. I love you. Nagpagupit. No? Panlalaki yung gupit. Hindi mo na siya mahal. Love kita kasi ang ganda ng kamay mo. Dahil naglaba, no? Masipag siya sa bahay, nagwawalis, nagkaroon ng kalso. Hindi mo na ba siya mahal? So love is not only a feeling, it's also, love is a decision. Compassion, discipline, and commitment. No? Kaya nakakalungkot minsan kapag yung mga, dito muna tayo sa mga may asawa. Mamaya na kayo. Sino ba may asawa banda dyan? Dito lang banday may mga asawa. Sa mga mag-asawa, nakakalungkot minsan kapag nagkakagalit sila at nagsasabi na sila na hiwalay na. No? Okay lang kung ang hiwalayin ay puti sa dikolor, no? Kagawad. Sabihin ni kagawad, galit na galit sa asawa niya. Sige, hiwalay na ang puti sa dikolor. No? Ikaw magbanlaw, ako magsasampay. No? Pwedeng ganon. No? Decision, it's not based on feelings. Sa inyo, mga kabataan, kung kayo ay may tinitingnan na pwede niyong ligawan, when you decide to court a girl, dapat paninindigan nyo. Hindi dahil pumapangit na ang ugali niya, nag-iiba na, mag-iiba na rin kayo ng ugali ninyo at ng inyong treatment dun sa babaeng liligawan nyo. When time na nag-decide kayo na pipiliin nyo siya, paninindigan nyo yun. Ang katapusan nun dapat yung kamatayan na. Itutuloy-tuloy nyo na yun. Kaya kung wala pa kayong planong mag-asawa, harinawa, magtapos muna kayo. Huwag nyo munang gagawin. When God decided to love us, to love you, to love me, na mahalin tayo, hindi siya nagdalawang isip. Nung minahal niya ang Israel, kahit ang Israel ay tumaliwas sa kanya, umiba ng daan, hindi niya kinakalimutan ng Israel. Dahil nangako siya na mamahalin niya ang bayang Israel, anuman ang ginawa ng Israel, patuloy niyang minamahal. Nandun yung kanyang pagiging compassionate. No? Hindi niya pinaparusahan ng Israel sa ikasisira ng Israel. Kundi binibigyan niya ito ng mga pagdidisiplina ng sa ganoon, ma-realize nila na merong Diyos na nagtatangi para sa kanila. Para ma-restore sila. God also, our love also is a compassion. No? Pagmamalasakit. Tayo bilang tao, kung minsan nagpapakita tayo ng malasakit kapag mabuti din sa atin ang ating kapwa.
Di ba, usong-uso ngayon sa ating social media na maglilinis na ako ng aking mga friends kasi yung aking mga totoong friends lang ititira ko. Hindi ko na minamahal yung mga taong hindi na marunong magmahal sa akin. But that is the challenge. Sa New Testament, mababasa natin, sabi ng Panginoong Kristo, that love your enemy. Kung ang kaaway mo ay nauuhaw, ilibre mo ng palamig. Milk tea. Tama ba? O bigyan mo ng tubig pala. No? Social naman ng kaaway na yun. No? Pa-milk tea. Pa-milk tea pa, no? Love your enemy, sabi sa New Testament. Kaya ba nating gawin yun? No? Kaya nyo bang isama sa inyong groupings, sa inyong project, sa mga nasa college, yung inyong ka-member na walang ginagawa? 5 kayo, 2 lang yung nagpupuyat para sa project na yon. Kaya nyo bang isama yung 3? Opo, parang sa, opo nga. Opo. I mean, dapat kausapin din, no? Maganda sa, pero, love your enemy. Discipline, love also is a discipline. Sa Hebrews chapter 12, verse 6, sabi dyan, because the Lord disciplines the one He loves. Ibig sabihin ng discipline, pag pinag-aralan natin yung discipline sa Bible, inihahalin tulad yung discipline sa puno ng ubas. Sino nakakita ng puno ng ubas? No. It's a vine. No. Naglalagay yung mga magsasaka, yung mga farmer, ng gagapangan ng ubas. No. Halimbawa, dito sa atin, nagtanim kayo ng ampalaya, kailangan lagyan nyo siya ng gapangan para yung bunga niya nakalawit at magiging maayos, no? Mapoprotektahan doon sa mga peste. Hindi siya masisira. That's how discipline is. Hindi siya katulad ng discipline na kinamulatan namin noon na pinaluluhod kami sa munggo, pinaluluhod kami sa asin. Kung ano yung mahawakan ng aming magulang, yun ang ihahataw sa amin. That is not discipline. That is why nabuo yung batas na tinatawag na corporate punishment. Discipline, ito yung pamamaraan na kung saan lalakaran ninyong mga bata, lalakaran naming mga matatanda, ito yung susundin natin nang sa ganon maging disiplinado tayo sa buhay. No? Naalala ko yung illustration ni Pastor Sep nung January. Para daw, no? Hindi na siya tumaba, iiwas siya sa mga bagay na nakakapagpataba sa kanya. Tulad ng salamin, timbangan, at kung ano-ano pa nagre-remind sa kanya na mataba siya. No? Akala ko naman iiwas siya sa mga pagkain na, no? Yung pala salamin, no? That's not discipline. Discipline is parang nire-restrain mo yung iyong sarili nang sa ganon, hindi ka mapapahamak. Sa Biblia, lagi nating mababasa, do not turn to the left or to the right, but straight to God. Pero syempre, hindi madali yung daanan na yon. Because of God's great love, may isa pa pala yung commitment. Commitment. Love is a lifelong commitment. Mainit ngayon yung usapin ng responsibility ba ng anak sa magulang. No? Mainit hanggang ngayon. Even kay Dennis Padilla, no, sa pagpapakasal, kapag ang pinag-uusapan natin pag-ibig, hindi na pinag-uusapan whose responsibility it is. Kapag mahal mo, because it's a commitment. It's a lifelong commitment. It's a cycle. Hindi kami isinilang na matanda na kagad.
Dumaan kami sa pagiging bata, from toddler to teenager, to our 20s, nagkaasawa kami, naging magulang. The same sa bawat isa sa atin. Hindi kayo forever young, tatanda rin. Hindi rin kayo forever na matanda. Lilipas din tayo sa mundong ito. It's a commitment. Hindi dahil nagbabago na yung isa, magbabago ka na rin. No. Patuloy mong ipadama yung pag-ibig mo para sa Kanya. Ganon ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Dahil committed siya sa bawat isa sa atin, nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi yun doon nagtatapos. That everyone who believes in Him, He gives the privilege to become Son of God. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, binibigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng pinangahawakan. Nagiging prinsipe at prinsesa tayo dahil ang ating magulang, ang ating ama, ay hari ng mga hari. Lord of Lords and King of Kings. And because of God's great love, He first cared for us. Sabi sa ating verse sa Psalms 103, sa verse 1 up to 4, sabi diyan, Praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul. And forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. He cared for us. Pag sinabing He cared for us, means He uphold, He support. Pinangahawakan Kanya, sinusuportahan Kanya, inaalagaan Kanya, ginugroom Kanya, upang ikaw ay maging person ayon sa Kanyang nais para sa iyo. Isang tao na kaaya-aya at nagiging pagpapala sa nakakarami. Isinulat ni Haring David ang salmo na ito matapos siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Siguro marahil nagkaroon siya ng matinding karamdaman, after niyang gumaling, isinulat niya ito. Kaya sabi niya, who forgives all your sins and heals all your diseases. Inaalala ni Haring David kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa kanya. Tinitingnan niya sa kanya mula pagkabata hanggang siya'y maging hari. Tinitingnan niya kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Pumikit tayo sandali, alalahanin natin. Ano ba yung magandang ginawa ng Diyos sa atin? Mula pagkabata hanggang ngayong present time, ano ba ang ginagawa ng Diyos para sa atin? Mga minamahal, ang Panginoon, the night before nahulihin siya ng mga sundalo, nananalangin siya sa Garden of Gethsemane. Part of his prayer ay ganito. Sabi niyan, My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Ito'y panalangin niya para sa mga alagad. Pagkatapos niyang ipanalangin yung mga alagad, ipinanalangin niya rin ito. Sabi niya, My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one.
Father, as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Nawala na yung orasan. Ibig sabihin, hindi pa nagkakakilala ang inyong mga parents. Hindi pa nagtatagpo ang Romeo and Juliet. Nasa isip na tayo ng ating Panginoong Diyos. Nasa isip ka na ng Panginoong Diyos. May plano na siya para sa iyo. Ganyan kadakila ang Panginoon. Hindi ka pa sinisilang, nakita ka na niya sa kanyang isipan. May plano na siya para sa iyo. Kaya, nauunawaan ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan natin. Baka mamaya iisipin natin, saka ko na i-devote, saka ko na ibibigay ang aking sarili sa Diyos. Kapag okay na ako. Minamahal, now is the time para ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. Now is the time para tanggapin mo ang Panginoon na tagapagligtas. Dahil siya lang ang makakapag-ayos ng buhay mo. Naunawaan ng Diyos ang pinaguhugutan. Yung pinaguhugutan mo. Naunawaan ng Diyos kung bakit tayo ganito, kung bakit tayo ganyan. Ganun din naman, tinutulungan niya tayo para makabangon tayo. Makatayo at lumago tayo sa ating pagkatao. Sa ating pananampalataya, upang makilala natin siya ng lubusan. Number 2, because of God's great love, He cared for us. Also, He led us His ways. By the way, kinuha ko yung acronym ng CLCC. That's why it's cared for us. And then number 2 is lead us His way. Sabi diyan sa verse 5 to 8 ng ating text, Psalms 103, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He lead us His way. Ibig sabihin, tinuturuan niya tayo ng kanyang mga pamamaraan. His ways. Bakit? Para tayo lalong lumago sa pag-ibig na pinasimulan niya sa bawat isa sa atin. Last Thursday, si Pastor Russell, tinanong niya tayo, what is the meaning of life? And I appreciate Macario dahil sabi niya, to me, to live is Christ and to know His ways. Now, I want you to ask you, what is the purpose of your life? Magkaiba yung meaning, no? Magkaiba din yung purpose. Sabi sa Great Commandment, to love God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. Ganon din naman sa Great Commission, to preach the good news, make disciples, baptize, and teach them to obey everything the Lord Jesus commanded us. Binibigyan tayo ng giya, ng kapamaraanan. Ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. No. Makikita natin sa salita ng Diyos kung ano ba yung layunin ng ating buhay. Sabi sa Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet and a light to my path. Liwanag siya sa aking liwanag siya sa aking mga paa at tanglaw siya sa aking daraanan. Minamahal, I want to challenge every one of us tonight. Kung ang inyong mga mahal sa buhay, nanay, tatay, kapatid, hindi pa nakakapakinig ng ganitong klaseng mensahe,
hindi pa nakakadalo ng gantong klaseng pagtitipon, imbitahin niyo sila minsan. Isama niyo sila dito sa CLCC so that sila man ay makapakinig din ng salita ng Panginoon. Sila man makarinig din, makatanggap din ng mensahe ng kaligtasan. Hari nawa palaganapin natin yung pag-ibig na pinasilimulan ng Diyos sa ating buhay. Palaganapin natin sa loob ng ating tahanan, sa community na inyong kinabibilangan. Kilala niyo po ba ang taong ito? Nakasalubong, nakasakay. Sino po nakakilala? No, may tumataas doon. Siya po si Rick Warren, author ng Purpose-Driven Life. Sabi niya, there are 5 purposes of life. First is worship, fellowship, discipleship, ministry, and mission. Sa worship is living a life centered around knowing and loving God. Na kung saan yung ating buhay ay nakasentro sa Diyos upang maunawaan natin yung kanyang pamamaraan, makilala natin siya ng lubusan. Worship, as we all know, hindi lamang siya every Thursday and Sunday. It's an everyday living. Mula pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog. And even kahit natutulog. May dalawang klase ng worship. A corporate worship and a personal worship. Corporate worship is like this, no? Na ginagawa natin, sama-sama tayo, nagpapalakasan, nag-i-encourage sa bawat isa. Nagpapanalanginan sa isa't isa. Personal worship is your devotion, your personal time with God. Sino may mga personal time with God? No? Naglalaan kayo ng oras para sa Panginoon. Nagme-meditate kayo ng kanyang salita kung ano yung mensahe niya para sa iyo. And worship, how we live out yung salita ng Diyos na ating natutunan. Sino may mga Bible sa kanilang bahay? No? Aside from Bible app sa cellphone, yung may physical Bible. Ano yung mga version na hawak ninyo? King James, NIV, ano pa? Alam nyo ba kung ano yung best version ng Bible? Ano? NIV? Sinong NIV? For one, for twice, for thrice, another one. King James. That is not the best version, even NIV. Alam niyo ba kung ano yung best version ng Bible? It's you. Yung buhay natin. That is the best version of the Bible. Kung paano natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Paano natin ina-act out. And that is worship. Fellowship. Learning to love and connect with God's family. Ito, nagpe-fellowship tayo. Whether 3 or more, nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Halimbawa, nasa school kayo, meron kayong tinatawag na campus ministry, nagsasama-sama kayo sa inyong free time, sa inyong vacant, nag-uusap kayo sa salita ng Panginoon. That is fellowship. Ini-impluwensya ninyo yung mga kaklase. That is fellowship. And discipleship. No? Dito, meron kayong tinatawag na D-group, right? Meron kayong D-group. Alam niyo, napakaganda ng D-group. Yung mga hindi pa kasali sa D-group, sana sumali kayo, no, sa mga groupings. Kasi dito, nag-e-express kayo ng inyong damdamin, no? Without judgment. Sa aming former church, meron kaming D-group. Ang patakaran namin, kung ano yung pinag-usapan namin sa grupo, it stays in the group. Walang makakalabas.
Kaya kami mag-asawa, hindi kami nagtatanong. Kasi yung grupo ko yung mga tatay. Yung grupo niya yung mga nanay. So hindi kami nagtatanong, ano sila? Kasi magchichismisa na lang kaming dalawa. Hindi. So, bagamat, pinag-uusapan namin yung tinatawag na general problem, pinag-uusapan namin yon. Oras ay 6:15. Yan, malapit na. So pinag-uusapan namin, no? Para lumago ang pananampalataya ng bawat isa. It's discipleship. So growing in spiritual maturity and becoming more like Christ. Ministry, no? It's serving God by serving others and contributing to His kingdom. If you are married, your first ministry is your spouse. Babae ka man o lalaki. She or he is your first ministry. You have to groom her, groom him, palaguin mo siya sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon. Tulungan mo siya na tumatag sa kanyang pananampalataya. Don't look down on him or on her. Dahil kapag ibinaba mo ang iyong asawa, ibinababa mo rin ang iyong sarili. Sabi ko nga kanina, it's a choice. Decision, compassion, discipline. I-groom natin. If you are single, your first mission is your family. Ipakita ninyo sa bahay ninyo ang inyong pagiging changed life Christian. Kung dati natutulog kayo ng 12 hours, no? Grabing tulog na 12 hours. Anong oras ka matulog dun? 12 ng gabi, magigising ka ng 12 din ng tanghali, manananghalian ka lang. Nabusog ka na, inantok ka na naman, tulog ka uli. Grabe. Grabe. Wag naman ganon, no? Kayong mga single, kayong mga kabataan, your first ministry, pasensya na, no, napagpalit ko yung ano, yung fee at saka yung F, no? Pasensya na, no? So, yun yung ating first ministry, yung ating tahanan. Be a good leader sa inyong tahanan. Ano ibig sabihin? Maging servant din kayo sa inyong tahanan. Kung 5 kayong magkakapatid, lagi kang nauutusan, magpasalamat ka. Huwag mo sabihin, 5 kaming magkakapatid, ako lang lagi inuutusan mo, hindi mo inuutusan yung 4. Baka sagutin ka ng nanay mo, anak, yung ate mo at kuya mo mga nagtatrabaho, ikaw na lang nandito sa bahay. Ayaw pang mautusan, no? So, they are our first ministry. Sa aming mga married, yung aming spouse, yung aming ministry, sa inyong mga single, yung inyong pamilya, ang inyong ministry. Pag pinagpala na kayo ng Panginoon, nakapagtapos na kayo ng inyong pag-aaral, sila dapat din ang una ninyong pangarap. Kapag kayo nagkatrabaho, yung inyong unang sweldo, dapat yun ang inyong unang pangarap na ililibre ninyo ang inyong parents. Amen? Parang nalulungkot kayong lahat. Parang ayaw niyong mamigay. Pressure ba? Pastor, nasa second year pa lang kami. Hindi pa kami graduating. No? Nasaan na ba tayo? And then last, because of God's great love, He cared for us, and then He leads us His ways. Third is connect with us. He wants us to remind about His love always. Gusto niyang i-remind tayo kung gaano niya tayo kamahal. That's why He connect with us. Sumobra na ako. Sabi diyan,
He will not always accuse us, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us, our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgression from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Minsan iisipin natin, Pastor, problema ko, parang hindi ko maramdaman na mahal ko ang Panginoon. Don't worry. Once you feel and realize kung gaano ka kamahal ng Diyos, it will teach you how to love God. Kung gaano kasakit yung kanyang pinagdaanan to win you back, kahit yung kamatayan pinagtagumpayan niya, to win you back, ginagawa niya ng Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal. He wants to connect with us. That's why nandito yung salita ng Diyos, nais niyang ipadama ito sa atin. Sa 1 John 3:1, sabi dyan, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that as we are, the reason the world does not know us is that it did not know Him. Hindi kilala ng mundo kung sino ang Diyos. Ginamit ni John the Beloved ang salitang lavish. No, ibig sabihin, it's a rich, mayaman, or luxurious. Ganun kabongga. Kumbaga, minamahal ka ng Diyos ng bonggang-bongga. Ganun ka kamahal ng Diyos. Ganun ka kabongga niyang mahalin. Hindi na pala yung tatantanan, no? Hindi na kanya yun. No? So, ginamit niya yung lavish na pagmamahal. Yung lavish na salita. Ganyan ka-generous ang Diyos magmahal. If He gave His own Son para sa atin, how much more pa yung ating kalagayan kung tayo hihingi sa Panginoon? How much more pa na hindi ibigay sa atin ng Panginoon yung ating pangailangan kung tayo hihingi sa Kanya? That's why ang tanong ni Apostle Pablo, what shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we leave it in any longer? Sabi niya, hindi na tayo dapat magpatuloy sa kasalanan. Namatay na tayong kasama ni Kristo sa kasalanan. Hindi na tayo nabubuhay para doon sa kasalanan. Nabubuhay na tayo para kay Kristo. Para sa ating pagtatapos, because of God's great love, He cared for us, He led us on His way, connect with us, the conclusion. So that's His CLCC. Conclusion. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us, and His love made complete in us. Kapatid, estudyante, magulang, anuman ang ating kalagayan, anuman ang iyong sitwasyon, handa siyang tanggapin ka kung isusuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Anuman ang iyong mga panalangin na tila baga walang kasagutan, magtiwala ka lang. God is preparing something for you. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo sa mensahe ng pag-ibig sa gabing ito.
kung paano mo pinadadama ang iyong pag-ibig sa amin. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa bawat isa sa amin upang kung kami mananalig, tatanggapin namin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kami po ay mapapabilang sa inyong kaharian. Ganon din naman, Panginoon, binibigyan niyo kami ng confident na anuman ang aming hilingin sa inyo, Panginoon. Sa inyong pangalan, sabi mo. Ipagkakaloob mo ito, O Diyos. Idinadalahin ko, O Panginoon, ang mga anak mong ito. Na patuloy po nawa ang mga bagay na pinagpala mo sa kanilang buhay. Patuloy niyo pa pong pasaganain at palaguin. Patuloy niyo rin pong pagtibayin ang relasyon ng bawat isa. Patuloy niyo rin pong gabayan ang mga kabataan ito, Panginoon. So that sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang journey as a Christian, malaman nila, Panginoon, ang iyong mabuti at magandang kalooban para sa kanila. Na ang iyong layunin, Panginoon, ay patuloy na maghari sa bawat isa, dakilang Diyos. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat.